Ako si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam ko ang inyong mga pinagdadaanan at narito ako upang magbigay ng gabay. Wala nang mas nakakadismaya pa kaysa sa pakiramdam na sa bawat pagtayo mo parang tinatraydor ka ng iyong mga tuhod. Yung paninigas, yung bahagyang paglagutok, o ang mas malala ang pakiramdam na napakahina ng iyong mga binti na tila bibigay ito sa susunod mong hakbang. Hindi lang ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa takot na mawala ang iyong kalayaan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang sagot ay wala sa mamahaling tableta o iniksyon kundi nasa inyong kusina? Habang tayo ay nagkakaedad, humihinto ang ating katawan sa paggawa ng sapat na collagen, ang pandikit na nagbubuklod sa ating mga kasukasuan, kartilago at mga kalamnan sa binti. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos ng edad, kahit ang araw-araw na pagkilos ay nagiging mas mabigat. Ngunit heto ang magandang balita. May mga simple at natural na pagkain na ang ilan ay kinakain nyo na maaaring magbalik ng lakas na iyon, maging mas makinis ang pakiramdam sa inyong mga kasukasuan at gawing parang walang kahirap-hirap muli ang paglalakad. Sa video na ito, gagabayan ko kayo sa 10 sa pinakamakapangyarihang pagkaing mayaman sa collagen na maaari ninyong idagdag sa inyong plato simula ngayon. Hindi ito mga kakaibang superfood mula sa malalayong lugar. Ito ay mga pang-araw-araw at totoong pagkain, subok na ng panahon, suportado ng agham at pinagkakatiwalaan ng mga nakatatanda sa buong mundo. Kaya kung naninigas ang inyong mga binti, lumalagutok ang inyong mga tuhod ng higit sa dati, o gusto nyo lang manatiling malakas, maliksi at kumpiyansa sa bawat hakbang, ito ay para sa inyo. At habang narito kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe at mag-iwan ng komento kung aling pagkain ang pinakagusto ninyong subukan. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Simulan na natin at uunahin natin ang pagkaing tinatawag na likidong ginto para sa mga tumatandang kasukasuan. Unang pagkain. Malamang narinig nyo na ito dati. Siguro laging itong niluluto ng inyong lola. Ngunit ang marahil hindi nyo alam ay ang bone broth o sabaw ng buto, yung mabagal na pinakuluang sabaw, ay isa sa pinakamabisang paraan upang direktang magdala ng collagen sa inyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Heto kung bakit ito epektibo. Kapag pinakuluan mo ang mga buto ng maraming oras, lalo na yung may mga kasukasuan tulad ng paa ng manok o buko-buko ng baka, nakukuha mo ang lahat ng gelatin, collagen at mineral na nakatago sa loob. At ang mga sustansyang iyon diretso sa trabaho. Ang collagen mula sa sabaw ng buto ay puno ng mga amino acid tulad ng glycine at proline, mga sangkap na ginagamit ng iyong katawan upang muling buuin ang kartilago ng kasukasuan, palakasin ang mga litid, at kahit napagandahin ang pagkaelastiko ng balat. Natuklasan pa sa isang pag-aaral na ang mga taong nagdagdag ng mga pagkaing mayaman sa collagen tulad ng sabaw ng buto sa kanilang dieta ay nakaranas ng mas kaunting sakit sa kasukasuan at mas mahusay na fleksibilidad sa loob lamang
ng ilang linggo. Ito ay banayad, masustansya at madaling tunawin. Perpekto para sa mga nakatatanda. Gusto nyo bang subukan? Humigop lang ng isang mainit na tasa ng gawang bahay o mababa sa asin na nabibiling sabaw ng buto ilang beses sa isang linggo o gamitin ito bilang basehan para sa inyong mga sopas nilaga o kahit sa pagsasaing ng kanin. Ito ay pagkaing nagbibigay ginhawa na nagtatrabaho ng husto para sa inyong mga binti at kasukasuan. At ngayong napuno na natin ang inyong tasa ng collagen, dumako naman tayo sa isang masarap na handog mula sa dagat. Magpapasalamat ang inyong mga kasukasuan dito. Ikalawang pagkain. May dahilan kung bakit ang mga pinakamatatanda at pinakamalusog na tao sa mundo ay madalas na nakatira malapit sa dagat. Dahil kapag kumakain ka ng tamang uri ng isda, lalo na tulad ng salmon, sardinas o makerel, hindi ka lang nakakakuha ng protina. Pinapakain mo ang iyong mga kasukasuan ng ilan sa pinakamadaling masipsip na collagen at mga sustansyang panlaban sa pamamaga na alok ng kalikasan. Ang nagpapabisa sa matatabang isda ay nagdadala sila ng marine collagen lalo na kung kinakain mo ang balat. Tama yung malutong na bahagi na karaniwan mong tinatanggal. Doon nagtatago ang collagen. At hindi tulad ng ibang uri, ang marine collagen ay mas mabilis masipsip na tumutulong na muling buuin ang pudpod na kartilago at suportahan ang mga nananakit na tuhod at bukong-bukong. Pero hindi diyan nagtatapos. Ang mga isdang ito ay puno ng omega-3s, mga malusog na taba na nagpapalamig sa pamamaga sa iyong mga kasukasuan. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng matatabang isda ay nakakaranas ng mas kaunting paninigas sa umaga, mas kaunting pamamaga, at mas mahusay na pagkilos. Para mong binibigyan ang iyong mga tuhod ng isang nakapapawing pagbabago ng langis mula sa loob. Kaya sa susunod na magpaplano ka ng hapunan, subukang mag-ihaw ng salmon na may balat o buksan ang isang lata ng sardinas at idagdag ito sa ensalada. 2 hain lang sa isang linggo ay makakagawa na ng malaking pagkakaiba. Ngayon, lumabas muna tayo sa karagatan at pumasok sa kusina kung saan ang isa sa mga pinakapamilyar na karne ay tahimik na naghahatid ng isang malakas na sikretong sumusuporta sa kasukasuan. Ikatlong pagkain. Maaaring isipin mo na ang manok ay isang simpleng hapunan lamang, ngunit kung tinatanggal mo ang balat, baka tinatapon mo ang isang bagay na hinihiling ng iyong mga kasukasuan. Dahil doon mismo sa ginintuan at malutong na balat ay isang mapagkukunan ng natural na collagen na talagang magagamit ng iyong katawan. Ganito iyon. Ang balat kartilago at maging ang mga buto ng manok at pabo ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng collagen, ang type 2, na bumubuo sa malambot na kartilago sa iyong mga tuhod balakang at iba pang kasukasuan. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na mayroong nakapagpapagaling sa isang kaldero ng lutong bahay na sopas ng manok o tinola. Hindi lamang ito nakapagbibigay ginhawa, ito ay lubos na masustansya, lalo na kapag ginawa gamit ang balat
at mga buto, at sinusuportahan ito ng pananaliksik. Ang type 2 collagen, lalo na mula sa manok, ay napatunayang nakakatulong na mabawasan ang paninigas ng kasukasuan at mapabuti pa ang mga sintomas ng rayuma kapag regular na kinakain. Dagdag pa, ang manok ay nagbibigay sa iyong katawan ng dekalidad na protina upang makatulong na mapanatili ang lakas ng binti at mas ng kalamnan habang ikaw ay tumatanda. Hindi mo kailangang sobrahan. Subukan lang mag-ihaw ng hita ng manok na may balat o gumawa ng isang masustansyang sopas gamit ang mga pirasong may buto. Ito ay isang masarap na paraan upang isingit ang collagen na sumusuporta sa kasukasuan sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ngayon, buksan natin ang susunod na sikreto, isa na maaaring nasa inyong ref na. Maliit, bilog at puno ng protina ito ay isang klasikong almusal na higit pa sa pagpapabusog ang ginagawa. Ika-4 na pagkain. Pag-usapan natin ang isang bagay na simpleng isang bagay na pangkaraniwan na baka hindi mo namamalayan kung gaano ito kabisa. Itlog. Yung maaraw na almusal na ginagawa mo sa loob ng maraming taon, mas marami pa itong ginagawa para sa iyong mga kasukasuan kaysa sa iyong iniisip. Ngayon, ang mga itlog ay hindi direktang naglalaman ng collagen tulad ng sabaw ng buto o balat ng isda, ngunit ang nilalaman nito ay ang eksaktong mga sangkap na kailangan ng iyong katawan upang gumawa ng collagen. Ang puti ng itlog sa partikular ay mayaman sa proline, isang amino acid na ginagamit ng iyong katawan upang muling buuin ang kartilago at connective tissue. Ang pula ng itlog, doon mo matatagpuan ang mga kapaki-pakinabang na mineral tulad ng zinc at copper na nagsisilbing mga kasangkapan na ginagamit ng iyong katawan upang ayusin at palakasin ang mga kasukasuan. At heto ang isang bagay na malamang ay hindi mo alam. Sa pagitan mismo ng balat at ng puti ng itlog, mayroong isang manipis na patong na tinatawag na eggshell membrane. Puno ito ng collagen. At bagamat hindi natin ito karaniwang kinakain, ang pagpapakulo ng mga itlog ay maaaring magpahintulot sa ilan sa kabutihang iyon na tumagas sa puti. Kung nag-aalala ka tungkol sa kolesterol, huwag magpanik. Ang isang itlog sa isang araw ay ayos lang para sa karamihan ng mga tao at ipinapakita ng mga pag-aaral na para sa malusog na nakatatanda ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay hindi nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso. Kaya't kung mas gusto mo silang nilaga, scrambled o poached, panatilihin ang mga itlog sa iyong menu. Susunod, gawin nating mas matamis ang usapan. Tuklasin natin ang isang dakok ng maliliit at makukulay na prutas na may seryosong bisa pagdating sa pagprotekta sa collagen na mayroon ka na. Ika-5 pagkain. Ngayon isipin ito, isang mangkok ng matingkad at makatas na mga strawberry o blueberry sa iyong mesa. Hindi lamang maganda, ngunit tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang protektahan ang iyong mga kasukasuan. Ang maliliit na prutas na ito ay maaaring matamis, ngunit isa rin sila sa pinakamatalinong pagpipilian na maaari mong gawin para mapanatiling malakas at walang sakit ang iyong mga binti. Ang nagpapabuti sa mga berry ay hindi ang collagen mismo,
kundi kung ano ang ginagawa nito upang protektahan ang collagen na nasa iyong katawan na. Puno sila ng vitamin C na talagang kailangan ng iyong katawan upang gumawa ng bagong collagen. Kung walang sapat na vitamin C, nawawalan ng lakas ang iyong kartilago at mga litid sa paglipas ng panahon. Ang isang tasa lang ng strawberry ay nagbibigay sa iyo ng halos lahat ng vitamin C na kailangan mo sa isang araw. Ngunit may higit pa. Ang matingkad na pula at asul na kulay sa mga berry ay mula sa mga antioxidant na tinatawag na anthocyanins. Ang mga natural na sangkap na ito ay tumutulong na labanan ang pamamaga sa iyong mga kasukasuan at ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kumakain ng mas maraming berry ay may mas mababang antas ng sakit at paninigas ng kasukasuan. Ang pinakamagandang bahagi, ang mga berry, ay banayad sa iyong asukal sa dugo at madaling kainin. Ihagis ang mga ito sa oatmeal, ihalo sa isang smoothie o kumain lang ng isang dakok bilang merienda. Bibigyan mo ang iyong mga kasukasuan ng eksakto kung ano ang kailangan nila upang manatiling nababaluktot at malakas. Ngayon mula sa mga berry patungo sa isang bagay na medyo mas maasim pag-usapan natin, ang isang prutas na nagpapagaling ng mga kasukasuan mula pa noong bago pa man na imbento ang mga suplemento ng collagen. Ika-6 na pagkain. Isipin mo ang huling beses na nasiyahan ka sa isang hiwa ng dalandan o nagpiga ng kaunting lemon sa iyong tsaa. Nakakapresko, tama. Ngunit sa ilalim ng matingkad at maasim na lasa na iyon ay isang bagay na tahimik na pinasasalamatan ng iyong mga kasukasuan, vitamin C at napakarami nito. Mga dalandan, suha, lemon dayap, ang mga prutas na citrus na ito ay paraan ng kalikasan upang tulungan ang iyong katawan na bumuo ng collagen mula sa loob. Kita nyo, ang vitamin C ay mahalaga para sa proseso ng collagen synthesis. Kung wala ito, hindi kayang pagdikitin ng iyong katawan ng maayos ang iyong kartilago. At para sa mga senior, maaaring mga hulugan iyon ng mas maraming paninigas, mas maraming sakit, at mas mataas na panganib na mawalan ng pagkilos. Mayroon pa ngang pananaliksik na nagpapakita na ang mga taong may mas mataas na paggamit ng vitamin C ay nakakaranas ng mas kaunting pagkawala ng kartilago sa mga tuhod at mas mabagal na pag-unlad ng rayuma. Gumaganap ito tulad ng isang pangkat ng konstruksyon na patuloy na nag-aayos ng iyong tissue ng kasukasuan upang maaari kang magpatuloy sa paglalakad, pagyuko at pagkilos ng madali. Ang kagandahan ng citrus ay kung gaano kadali itong kainin. Maging ito man ay isang makatas na dalandan sa almusal o isang patak ng dayap sa inihaw na isda, malayo na ang mararating ng kaunti. Mag-ingat lang sa suha kung umiinom ka ng gamot. Maaari itong makipag-ugnayan sa ilang mga reseta. Kung may pag-aalinlangan, manatili sa mga dalandan o lemon. Ngayong pinasaya na natin ang mga bagay-bagay, maging luntian tayo dahil ang nakatago sa iyong mangkok ng ensalada ay maaaring isa sa mga pinakamatibay na depensa na mayroon ang iyong mga kasukasuan. Ika-7 pagkain, mayroong isang tahimik na lakas na nagtatago sa iyong mangkok ng ensalada.
kangkong malunggay pechay, kahit isang dakok ng nilagang broccoli. Maaaring hindi sila mukhang kapana-panabik, ngunit tahimik nilang pinoprotektahan ang iyong mga kasukasuan, buto at kalamnan sa bawat kagat. Ang mga madahong gulay ay walang collagen mismo, ngunit puno sila ng mga sangkap na kailangan ng iyong katawan upang gawin at protektahan ito. Vitamin C siyempre, ngunit pati na rin ang vitamin K, magnesium at isang espesyal na antioxidant na tinatawag na sulforaphane na matatagpuan sa broccoli, na tumutulong na pabagalin ang pagkasira ng kartilago. Isipin ito na parang isang kalasag na nagbabantay sa iyong mga kasukasuan mula sa pagkasira habang gumagalaw ka sa buong araw. Ang mga gulay na ito ay mayaman din sa calcium at mga sangkap na mula sa halaman na sumusuporta sa lakas at fleksibilidad ng buto. At kapag malakas ang iyong mga buto, hindi kailangang magtrabaho ng husto ang iyong mga kasukasuan. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting presyon, mas kaunting sakit, at mas maraming kalayaan sa pagkilos. Kung hindi ka mahilig sa hilaw na gulay, subukang igisa ang mga ito sa bawang o idagdag sa mga sopas at nilaga. At kung umiinom ka ng mga pampanipis ng dugo, maging pare-pareho lang sa iyong pagkonsumo. Hindi kailangang iwasan ang mga ito, panatilihin lang na hindi pa bago-bago ang dami. Sa ngayon, nagtatayo tayo ng collagen mula sa lupa. At ngayon, oras na upang bumalik sa dagat, kung saan ang ilang maliliit ngunit makapangyarihang pagkain ay naghihintay upang suportahan ang iyong mga binti at kasukasuan mula sa ilalim ng tubig. Ikawalong pagkain. Sumisid tayong muli sa karagatan sandali, dahil nagtatago sa maliliit na kabibing iyon ang malalaking benepisyo para sa iyong mga kasukasuan. Mga tulya, talaba, tahong hipon, maaaring maliliit sila, ngunit puno sila ng mga sustansyang hindi mapapantayan para sa iyong mga kasukasuan. Heto ang sikreto. Bagamat ang lamang dagat ay hindi direktang nagbibigay sa iyo ng collagen, puno sila ng mga mineral tulad ng zinc at copper, dalawang pangunahing manlalaro na ginagamit ng iyong katawan upang bumuo at magpalakas ng collagen. Kung walang sapat sa mga ito, para kang sumusubok na ayusin ang isang bahay na walang mga pako o turnilyo. At alam mo ba, ang mga talaba sa partikular ay isa sa mga pinakamayamang natural na mapagkukunan ng zinc sa mundo. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga mineral. Ang lamang dagat ay nagdadala rin ng isang dosis ng omega-3, mga malusog na taba na nagpapaginhawa sa pamamaga sa iyong mga kasukasuan. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting paninigas, mas kaunting pamamaga, at mas maraming kalayaan sa iyong mga binti. Hindi mo kailangang kumain ng isang bandehadong pagkaing dagat araw-araw. Ang paghahalo ng ilang hipon sa isang ensalada, pagdaragdag ng tahong sa isang sopas, o pag-enjoy sa isang lata ng mga pinausukang talaba paminsan-minsan ay makakatulong na. Siguraduhin lamang na ito ay mahusay na naluto, lalo na para sa mga nakatatanda. At kausapin ang iyong doktor kung mayroon kang allergy sa lamang dagat o problema sa gout. Mayroon na lang tayong ilan pa. At ang susunod ay isang bagay na medyo hindi inaasahan, ngunit maaaring ito na ang pinakasiksik sa sustansya na bagay na hindi mo naisip na kainin. Ikasiyam na pagkain.
Baka magulat ka sa isang ito. Atay puso ba to ang tinatawag nating mga laman loob ay dating pangunahing pagkain sa bawat kusina. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala sila sa menu. At nakakapanghinayang iyon dahil ang mga hiwang ito ay mga minahan ng nutrisyon lalo na para sa iyong mga kasukasuan at binti. Kita nyo ang mga laman loob ay mayaman sa collagen lalo na ang uri na sumusuporta sa mga litid ligamento at kartilago. Dagdag papuno sila ng vitamin A, B12, iron at copper. Lahat ay pangunahing manlalaro sa pagpapanatiling malakas ng iyong mga connective tissue at paggana ng iyong mga kalamnan sa paraang nararapat. Ang ilang mga mabagal na nilutong pagkain tulad ng dila ng baka o sopas na tripe ay mayroon pang malagkit na tekstura. Iyon ang collagen na kumikilos. Ngayon maging totoo tayo. Hindi lahat ay gusto ang lasa. Ngunit kahit isang beses o 2 beses lang sa isang buwan ang pagdaragdag ng kaunting atay o puso sa isang nilaga o pagpapahid ng kaunting chicken liver pate sa tinapay ay maaaring magbigay ng seryosong tulong sa iyong mga kasukasuan. Isang paalala lang, kung sinabihan kang bantayan ang iyong kolesterol o kung mayroon kang gout, maaaring gusto mong kainin ang mga ito ng may katamtaman. Malayo na ang mararating ng kaunti. At ngayon upang tapusin ang lahat, tingnan natin ang isa sa mga pinakaabot kaya at mabuti sa puso na paraan upang mapanatiling dumadaloy ang iyong collagen. At maaaring nasa iyong pantry na ito. 10 pagkain. Tapusin natin ng malakas sa isang bagay na simple hamak at nakakagulat na makapangyarihan. Mga butil. Itim na beans, lentils, chickpeas tulad ng munggo at garbanzos. Maaaring hindi sila mukhang kaakit-akit, ngunit sila ay ilan sa mga pinakamahusay na kaalyado na maaaring hilingin ng iyong mga kasukasuan at binti. Heto kung bakit. Habang ang mga butil ay hindi naglalaman ng collagen mismo, puno sila ng mga amino acid na ginagamit ng iyong katawan upang gumawa ng collagen, lalo na ang lysine at proline. Puno rin sila ng zinc at copper, ang parehong mga mineral na pinag-usapan natin kanina na tumutulong sa iyong katawan na bumuo at magpalakas ng connective tissue. Mas mabuti pa, ang mga butil ay mataas sa fiber na tumutulong na mapababa ang pamamaga sa katawan. At para sa iyong mga kasukasuan, malaking bagay iyon. Mas kaunting pamamaga ay nangangahulugang mas kaunting sakit at mas mahusay na pagkilos. Dagdag pa, sinusuportahan nila ang malalakas na kalamnan sa pamamagitan ng pagbibigay ng protina na mula sa halaman at tumutulong silang pamahalaan ang timbang na nagbabawas ng presyon sa iyong mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Maaari mong ihagis ang mga butil sa mga sopas nilaga ensalada o ihain lamang bilang isang mainit na putahe sa gilid. Kung bago ka pa lang sa regular na pagkain nito, magsimula sa maliliit na bahagi at banlawang mabuti ang mga dilatang butil upang mabawasan ang kabag. Kaya ayan na. Mula sa sabaw ng buto hanggang sa mga butil, ang iyong plato ay maaaring maging iyong gamot. Ngayon pagsama-samahin natin ang lahat sa isang nakapagpapasiglang pagsasara. Paalala para sa kalusugan ng mga senior. Bago tayo magtapos,
isang mabilis na paalala ng pag-iingat. Bagamat lahat ng pagkaing pinag-usapan natin ngayon ay natural at lubos na masustansya, mahalagang tandaan na bawat katawan ay iba-iba. Kung ikaw ay may mga kondisyon tulad ng mataas na presyon ng dugo, mga isyu sa bato-gout, o umiinom ka ng mga gamot lalo na para sa puso o pampanipis ng dugo, ang ilang mga pagkain tulad ng suhal laman loob o mga butil na mataas sa potassium ay maaaring hindi angkop para sa iyo. Kaya't pakiusap bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa iyong dieta, magkaroon ng isang mabilis na pakikipag-usap sa iyong doktor o isang dietitian na nakakaunawa sa iyong kasaysayan ng kalusugan. Ang mga pagbabagong ito ay dapat sumuporta sa iyong katawan, hindi ito bigyan ng stress. Dahan-dahan lang. Pakinggan kung ano ang nararamdaman mo at gawin ang iyong mga pagpili ng may pag-iingat. Ang video na ito ay narito upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon, hindi upang palitan ang personal na payong medikal. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat. Isang mahalagang aral at paanyaya. Hindi mo kailangang habulin ang mga milagrosong lunas o umasa sa mga komplikadong gawain upang muling makaramdam ng lakas. Kailangan mo lang pakainin ang iyong katawan ng mga tamang sangkap, mga tunay at natural na pagkain na tumutulong na muling buuin ang dahan-dahang kinuha ng panahon. Ang iyong mga kasukasuan, ang iyong mga binti, ang iyong buong katawan, nakikinig pa rin sila. Bawat mangkok ng sopas, bawat kagat ng isda, bawat tinidor ng gulay, lahat ito ay nagdaragdag araw-araw ng tahimik ng buong bisa. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Magsimula lamang sa isang maliit na pagbabago. Magdagdag ng sabaw ng buto sa iyong linggo. Pumili ng salmon sa halip na pritong pagkain. Panatilihing malapit ang mga berry at munggo na iyan. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa iyong kalusugan ng paunti-unti bawat araw. Dahil karapat-dapat kang kumilos ng walang sakit, tumayo ng tuwid, lakarin ang gusto mong lakarin ng may kumpiyansa at mabuhay ng lubusan nang hindi nararamdaman na pinipigilan ka ng iyong katawan. Kung nakaantig sa iyo ang video na ito, kahit kaunti lang, ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Anong isang pagkain ang sisimulan mong kainin ngayong linggo? At kung hindi mo pa nagagawa, pindutin ang like button na iyan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang praktikal at mabisang payo upang manatili kang malakas, masigla at puno ng buhay, anuman ang iyong edad. At pakibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din. Ang iyong susunod na hakbang tungo sa mas malalakas na binti ay nagsisimula sa iyong plato. Sabay nating lakarin ito.